Hindi ko alam kung paano ako magkakaroon ng lakas na sabihin kay Carlo ang balita. Seryoso siyang nakatingin sa akin. Wala na ang pagmamahal na dati kong nakikita sa kanyang mga mata. Biglang bumuhos ang ulan at parang lalo lang bumigat ang hangin sa paligid. Mahigpit akong napakapit sa laylayan ng damit ko bago tinapatan ang malamig niyang titig sa akin. Anong sabi mo? Hindi na mag-work ang relationship natin. Gusto ko na makipag-iwalay sa'yo. Anong hindi nag-work? Nung isang linggo lang may ginawa na tayo tapos hindi nag-work? That was a memory. Wow, a memory. Sira ulo. Alam kong magiging mahirap sa'yo ang desisyon ko. Ay hindi. Sa totoo lang, natutuwa ako kasi kinumpirma mo yung hinala ko. Anong hinala? Magmamaang-maangan ka pa? Alam kong sikreto kayong nagkikita ng inhinyerang babae mo. Are you stalking me? Anong stalking? Dapat kasi, kung magde-date kayo sa liblib na lugar. Ay, walang kwenta yung pagkikipag-usap ko sa'yo. Lumayas ka. Pinili mo yung babaeng yun kesa sa akin, diba? Yes, because she's much better than you. Mas malaking pangarap. Engineer, ikaw. Mas malaki naman yung hinaharap ko. At saka artist ako. Huwag mo akong minamaliit. Ano? Hindi ka pa aalis? Huwag mong aasahan na magmamakaawa ko. Alam mo yung pagkatao ko, Carlo. I don't beg. Tama. Kasi ni minsan, hindi mo ako minahal. Langya ka? Lumayas ka na sa pamamahay ko. Agad niya akong tinalikuran pagkasigaw ko. Nang marinig ko ang pagsarado ng pintuan, hindi ko napigilan ang sarili kong mapaiyak. Napahawak ako sa aking tiyan. Biglang pumasok sa bahay ko si Vivian, ang matalik kong kaibigan. Magandang umaga, bestie. Napakalakas ang ulan sa labas. Nakita ko ang boyfriend mo lumabas. Ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Iniwan niya ako, Vivian. Pinili niya yung ipokritong engineering na babaeng yun. Anak ng... Kung alam ko lang hindi ko ngingitigan yung lalaking yun kanina. Teka nga, hahabulin ko. Buntis ako. Ano? Teka lang, parang nabingi ako ah. Buntis ako, Vivian. Ano? Ha? Akala ko wala na kayo. May nangyari sa amin nung isang linggo. At namuo ngayon. Alam ba niya? Ang sarap talagang sabunutan at ang gigigil ako. Hindi niya alam. Hindi ko sinabi. Ayokong sabihin. Lalo na't alam kong wala namang mangyayari. Ayokong magstay din siya sa akin dahil lang sa anak namin. Pero kinakailangan niyang malaman, Ann. Bata ang nasa tiyan mo, buhay. Ayokong malaman niya. Ayoko, Vivian. Please, umalis na siya. Kaya ayoko na siyang magbalik pa. Ay, Ann, yung pride mo, pwede bang pakibaba muna? Bubuhayin ko mag-isa yung anak ko. Kaya ko naman. Hindi ko kailangan ng lalaking yun. Tutol ako sa desisyon mo. Pero kung hindi ka din naman sasaya sa lalaking yun, susuportahan kita. Nandito lang ako para sa'yo. Ipapakita ko sa lalaking yun na kaya ko. Hindi ko siya kailangan. Hinaplos ko ang tiyan ko. Tinabihan ako ni Vivian at niyakap. Muling pumatak ang luha ko pero pinilit kong pigilan yon. Napatingin ako sa sarili ko sa salamin. At sa pagkakataong yon, alam kong sa susunod na mga buwan, hindi magiging madali ang mararanasan ko. Lumipas ang halos 9 na buwan. Halos matawa ko dahil sa sobrang pag-aalala sa akin ni Vivian. Palakad-lakad lang ako habang hinahawakan ng tiyan ko. Ikaw ba yung manganganak? Kumalma ka nga. Nag-aalala ako sa'yo. Alam mo bang ilan sa buong mundo ang namamatay dahil sa panganganak? Sa tingin mo papayag ako? Hindi no. Mahahawakan ko yung baby ko. Ikaw bang may hawak ng buhay mo? Kainis ka. Huwag ka kasing magpanik. Aray, teka, Vivian, parang manganganak na yata ako. Tawagin mo yung doktor. Manganganak ka na? Teka, Dok!
Nakita ko kung paano siyang matisod dahil sa pagmamadali niyang lumabas. Napahawak ako sa tiyan ko at naramdaman kong lalabas na talaga si baby. Ilang minuto pa, pumasok si Vivian hilang isang lalaking nakasuot ng lab gown. Dok, yung kaibigan ko manganganak na. Wait, I'm not... Aray! Lalabas na si baby! Dok, lalabas na daw. Teka Vivian, hindi siya yung doktor ko. Huwag ka nang mamili ng doktor. Doktor pa din naman siya. Dok, bakit nakatayo ka lang? Hindi ako doktor. I am here to undergo medical screening. Nalintik na! Tulungan mo kami. Tumawag ka ng doktor. Doon pa lang napakilos ang lalaki. Napapikit ako sa sakit na nararamdaman ko. Hindi ko na nakayanan. Humigana ako sa kamang nasa loob ng silid. Diyos ko naman, nasa na yung doktor? I just want to take a medical screening and this woman assumes na isa akong doktor. Don't worry, Mr. Zon. I can handle this. Pwede ka nang lumabas. Thank you, Doc. Pagkalabas ng anak ko, halos ang buong lakas ko ay nakuha. Napatingala ko sa kisame. Pagod na pagod. Pero nang unti-unti kong makita yung anak kong hawak ng doktor, kusang tumulo ang luha ko. Ann, baby boy. Ang gwapo ng anak mo, kamukha mo. Anak! Congrats, bestie. Masaya akong ligtas ka tang anak mo. Tita na ako. Kahit dito dinadala mo pa din yung pagka-hyper mo. Anak, papalakihin kita ng maayos. Lahat ibibigay ko. Hindi mo lang mararamdaman yung pagkukulang. Miss, ano ipapangalan mo sa anak mo? Wade. Wade Anderson. Ang gwapo ng pangalan. Napatingin ako sa anak ko. Mahimbing na siyang natutulog sa dibdib ko. Hindi ko na maramdaman yung pagod. Parang ang lahat ng naramdaman ko kanina ay nawala. Maingat kong hinaplos ang kanyang ulo. Kahit anong mangyari, hindi dapat niyang malaman na anak niya. Lumipas ang 1 linggo. Nagsabi sa akin ng doktor na pwede na kaming umuwi ni baby. Habang nililigpit ko yung mga gamit, nagulat ako nang biglang bumukas yung pintuan. Bestie, hindi mo sinabing uuwi ka na. Mabuti na lang dumalaw ako dito. Gusto ko pa naman akong magdadala kay Baby Wade. Alam kong may trabaho ka kasi. Teka, kapapasok mo lang naman. Paano mo nalaman? Syempre, hindi ko na nakita si Baby Wade sa nursing room. Kaya nagtanong ako sa mga nurse, akala ko nga kinidnap na. Ang praning mo. Parang ikaw yung nanay ah. Second nanay. Hay nako. Teka lang, tatawagin ko lang yung doktor. Ipapacheck ko lang if wala na siyang ibang payo sa akin. Lalo na sa kalusugan ni baby. Sige, ako lang muna magbabantay kay Wade. Salamat. Sige, teka lang ah. Pagkalabas ko, hindi ko namalaya na may tao din palang dumadaan kaya gulat akong napahinto kasabay ng pagbubunggu namin. Aray, sorry. Ako dapat yung mag-sorry. Ayos ka lang? Teka, ikaw yung babaeng inakalang doktor ako ah. Oo. Pasensya na pala nun ah. Nagpapanik lang yung kaibigan ko kaya kahit sino na lamang yung hinila niya. Actually, mula sa malayo, nakita ko ang figura ni Carlo, kasama si Tiana, ang babaeng ipinalit niya sa akin. Agad akong napatalikod pero huli na ang lahat. Nakita niya ako. An? Lintik na. Anong gagawin ko ngayon? Si An nga. Wait, babe. Bakit mo siya lalapitan? Huwag mo sabihing may pakika pa rin sa kanya. Diana, gusto ko lang malaman kung bakit siya nandito sa ospital. Why do you care? Aray! Sir, sorry. Pero pwede ka bang makisakay na lang muna? Ha? Anong ibig mong sabihin? Honey! Andito ka na pala. Kanina pa kita hinihintay. Anong pinagsasasabi mo? Asawa mo?
Oo, anong akala mo? Hindi ako makaka-move on sa'yo? Mukhang defensive ka. Sa panaginip mo, please excuse us. May pupuntahan pa kami ng asawa ko. Teka, anong ginagawa mo dito? Anong klaseng tanong yan? Anong gagawin ko sa loob ng ospital? O order ng coffee? An, Halika na, honey. Wala na kaming dapat pang pag-usapan. Hinila ko ang lalaking nagpapanggap na asawa ko papalayo sa kanila. Ramdam ko ang pagsunod ng tingin sa amin ni Carlo. Kaya nang may makita akong corner, lumiko na ako. What was that? Sorry, ex ko kasi yun. Ayokong malaman niya na nandito ako kasi nanganak ako. So, siya yung tatay ng anak mo? Maraming salamat sa pagtulong mo kanina na magpanggap I was not helping. Pinilit mo ko. Napapikit ako at napahawak sa aking noo. Pilit na pinapakalma ang sarili ko. Sorry Okay na? Pwede na ba akong umalis? Hindi mo naman ako boss para okay fine. Wala nang patutunguhan to. Mabilis akong naglakad papalayo sa kanya. Ramdam ko pa din ang unti-unting pagsukob ng dugo ko. Pumunta na ako sa doktor. Wala naman siyang nireseta sa akin kaya bumalik na ako sa room. Vivian, umuwi na tayo. Wala naman ang sinabi sa akin yung doktor. Sige, pero wala na ba si Carlo sa labas? Teka, paano mo nalaman? Muntik na kasi akong lumabas nang naririnig kong may kausap ka. Tapos ayun, nakita kita pati si Carlo sa ayoko sabihin ang pangalan ng hipokritang yon. Tapos yun napagkamalan kong doktor. Wala na. Siyanek ko na kanina kung nandito pa sila. Umuwi na. Mabuti naman. Pero ano nangyari sa lalaking sinasabi mong asawa mo? Ay, wag mo nang tanungin. Napakasungit. Magsasalita pa sana siya nang binuhat ko na si Baby Wade kaya doon na napunta yung atensyon niya. Lumipas ang 2 taon, naging maayos naman yung lahat. Hindi na nagpakita ulit si Carlo. Pero nagsisimula ulit yung problema ko financially. Umutang ka na lang muna sa akin, Ann. Naku, napakadami ko ng utang sa'yo. At saka alam kong makakahanap ako ng trabaho. Napakarami ko na kayang pinasahan ng portfolio at resume ko. Babayaran mo naman eh. Ang akin lang, gusto ko mapagan ng dinadala mong problema. At saka bilang kaibigan mo na rin. Ay. Teka, you've been accepted to work as a mural painter. OMG! Eto na yun, Vivian! Talaga? Patingin nga. Sa wakas! Congrats, bestie! Ikaw talaga yung lucky charm ko. Salamat talaga. Oo naman, no. Nandito lang ako palagi. Lalo na't ninang ako ni Baby Wade. Wade, gising ka na. Mukhang natutuwa sa padala kong regalo. Auntie Mommy, miss you. Yes, baby. Halika dito kay Auntie Mommy. Ang gwapo-gwapo ng inaanak ko. Namiss din kita. Napangiti ako habang pinagmamasdan silang dalawa. Dumapo ulit ang mata ko sa cellphone. Hindi mawala sa isip ko ang pasasalamat na kahit isa lang akong freelance artist, malaki ang offer nila sa akin. Bumalik ang tingin ko sa kanilang dalawa na naglalaro na. Isama niyo naman si Mommy sa paglalaro. Napatawa silang dalawa kaya mas lalong gumaan ang pakiramdam ko. Naglaro kami hanggang sa makatulog ulit si Wade. Kinabukasan, nag-ayos na ako ng gamit kong dadalhin. Nagtitimpla ako ng gatas nang maramdaman ko ang yakap ni Wade sa paa ko. Yes, baby? Is there a problem? Nagugutom ka na ba? Nagtitimpla ako ng gatas mo. Mommy? Dada? Dada? Ha? Teka, paano niya nalaman yung salitang daddy? Sinilip ko ang nakabukas na TV at nakitang ang palabas pala ay tungkol sa mag-amang naglalaro. Malungkot akong tumingin sa kanya at binuhat siya. Dada? No, Dada, baby. But it's okay. Nandito naman si Mommy, Dada! 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 Baby Wade, eto, Mommy has your food. Kumain na tayo, ha? Aalis tayo, isasama ka ni Mommy.
Alis? Yehey! Napangiti ako. Hindi ko maitago ang kabang nararamdaman ko. Maliban sa isasama ko yung anak ko sa trabaho, ngayon ko sa unang ilalabas sa bahay. Nag-alala akong baka makita siya ni Carlo. Bahala na. Hindi ko din gustong ipaalaga sa iba yung anak ko. Wala akong tiwala. Pagkatapos kong pakainin si Wade, umalis na kami. Habang nasa taxi, napansin ko ang excitement sa mga mata ni Wade. Niyakap ko sa ulit at hinalikan sa pisngi. Manong, dito na lang kami. Eto po yung bayad. Wade, as much as possible, dito ka lang sa tabi ni Mommy, ha? I want toys, Mommy. Toys? Teka, meron akong dala. Hey, watch out! Baby, okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Anong ginagawa niyo dito? Hindi niyo ba nababasa na off-limits to? Yung boses mo, mister. Natatakot yung anak ko. Next time, magbabasa kayo ng mga signages. Sige, umuwi na kayo. Hindi ko naman sinasadya. At saka, teka, ikaw yun. Yung nasa ospital. I don't know you. Mukhang buong contract period ko makikita yung lalaking to. Ay, nagtatrabaho ako dito. Nagtatrabaho? Kasama yung anak mo? Hindi dapat. Human resource employee ka ba? Kung hindi, please excuse us. Anak, halika na. Dada! No baby, hindi mo sa daddy. Isa din palang engineer. Mga red flag, tulad ng fiancé ng ex ko. Ay, bakit ko pa kasi sila naalala? Miss Anderson, good morning. Nandito ka na pala. Good morning, sir. Siya ang anak mo? Napakagwapong bata. Tulad na napag-usapan natin. Wala namang problema na dadali mo siya dito. Pero know the risk. Alam mong mapanganib dito sa site. Opo, sir. Thank you for the opportunity. Pinapangako kong hindi magiging problema si baby. It's my pleasure working with you. At saka, nakita ko ang mga artworks mo. Napaka-unique. Oh, nandito pala si Sir Justin. Siya ang sinasabi ko sa'yong magiging partner mo sa isang project. Po? Sir? Yes, Miss Anne. Kailangan kasi na magpipinta ng mural sa bagong site na ginagawa ni Justin. Magkakilala na ba kayo? Ayoko po siyang makilala. We coincidentally met many times before. Tapos sabi mo wala kang naalala. Great! O siya, iwan ko na muna kayo ah. May pupuntahan ako. Kung may concerns ka, Miss Anne, sabihan mo lang ako. Or you can ask Sir Justin. Opo, sir. Maraming salamat po ulit. Hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya na parang disappointed. Na siya pala yung makakatrabaho ko. Napatango ako at aayusin sana yung dalang gamit ko. Nang tumakbo si Wade papunta kay Justin. Dada! Wade, baby. Teka. Dahil sa bilis ng kanyang takbo, hindi ko siya napigilan. Nag-alala akong hinabol siya, pero nauna siyang makayakap sa binti ng lalaki. Dada! Yakap! Pasensya na. Ngayon lang siya nakalabas. Nagulat ako nang biglang kuhanin niya si Wade at binuhat. Napayakap naman agad yung anak ko sa kanya. Nanlaki yung mata ko sa ginawa niya tsaka napalingon kay Justin na seryosong pinagmamasdan ng anak ko. Sir, sorry. Hindi ko maiwan sa bahay yung anak ko. Maliban sa wala akong pambayad sa mag-aalaga sa anak ko, wala din po akong tiwala. Just make sure na hindi siya pupunta sa construction site. Lumapit siya sa akin at binigay sa akin si Wade. Nakita ko kung paanong sumimangot ang anak ko sa ginawa niya, kaya napakagatlabi ako. Baby, may gagawin pa siya. Don't be sad na, ha? At hindi siya yung dada mo. Dada, hate me. No, hindi ka niya hate. Ano? Gusto mong buhatin na lang muna kita? Dada, buhat! Sir, naku, nakakahiya po sa inyo at saka may trabaho kayo ngayon. Pasensya na talaga. It's okay. Mas lalong madidistract yung trabaho ng lahat kung iiyak siya.
And meron pa akong 10 minutes break. Thank you, sir. Teka lang, sir ah. May sasagutin lang akong tawag. Pagbalik ko, pwede mo na ulit ibigay sa akin yung anak ko. Take your time. Pinagmasdan ko kung paano niya tignan yung anak ko. Nakita ko kung paanong umamo ang kanyang mukha nang haplusin ni Wade ang kanyang pisngi. Vivian, napatawag ka. Nag-aalala kasi ako kay Baby Wade. Kumusta? Ayos lang ba talaga dyan siya? Pwede naman siya dito sa office ko para ma-safe. Ayos lang, Vivian. At saka malayo naman yung office namin sa construction site. Hindi naman masyadong delikado. Sigurado ka ha? Sabihin mo na sa akin kung kailangan mo nang magbabantay. Oo, maraming salamat. Sige. Teka lang, bago mo ibaba, gusto kong makita ang inaanak ko. Pag-asawa ka na kaya? Hoy, ang dami mo sinasabi, dali na. Ano kasi? Bakit? May nangyari ba? Wala naman. Eto oh. Inopen ko yung camera ng cellphone ko at tinutok kina Wade na ngayon ay tulog na sa bisig ni Justin. Teka, siya yung lalaki. Sa ospital yung sinasabi mong masungit? Oo, siya nga. At alam mo bang siya yung magiging partner ko sa una kong project? At ang anak ko, akala niya siya yung daddy niya. Oh, ba't ka napapangiti dyan? Bagay kasi kayo, at saka ang gwapo niya. Engineer pa, jackpot. Huy, tumigil ka nga. At saka alam mo naman na allergic ako sa mga engineer, no? Allergic pero namumula sa sinabi ko. Hindi ah. At saka ayaw ko na munang maging open sa mga relationships. Si Wade yung focus ko ngayon. Pwede namang si Wade at yung hot future daddy niya. Ay, ewan ko sa'yo. Ibababa ko na to. Hindi na tumitigil yung bibig mo. Balitaan mo ko ah. Sige na, bye-bye. Ay, teka! Ano na naman? Nabalitaan ko palang nandito sa Zamboanga na naman yung ex mo. Nakwento sa akin ng isa kong office mate. Nakita daw kasi niya na ikakasal na. Alam mo naman, updated yun sa kwento mo at ng ex mo kaya nagulat ng ibang babae ang kasama sa Facebook post. Wala na akong pake kung ikakasal sila. O kahit ilibing pa sila. Focus na ako sa anak ko. Tama yan. Siyang hot partner mo na lang ang pakialaman mo. Ewan ko sa'yo. Bye. Nakatulog na yung anak mo? Ay, sorry. Nandiyan ka na pala. Pasensya na nagtagal ako. It's fine. Kung nakapaghanda ka na ng gamit mo, you can follow me sa site na magpe-paint ka ng murals. Sige. Teka lang. Pasensya na sa narinig mo ha. Naka-loudspeaker kasi ako kanina. I don't mind. Ha? Na ako ang pakialaman mo. Miss Anne? Miss Anne? Ha? Sabi ko, hindi ko naman narinig yung pinag-usapan nyo. And I will excuse myself now. Pupunta na ako sa site. Sige. Sorry, nalutang ako. Susunod na lang ako ah. Naglakad na siya papalayo. Napahawak ako sa pisngi ko dahil sa sobrang init nito. Nagde-daydream lang pala ako kanina. Naman? Focus. Focus. Napatingin ako sa anak kong nasa couch. Mahimbing ang tulog. Nilapitan ko siya at hinalikan sa noo. Biglang naalala ko ang sinserong tingin ni Justin sa anak ko. Hindi ko na malaya na napapangiti na pala ako. Huy, Ann, umayos ka. Nandito ka para magtrabaho. Kinuha ko na muna yung mga gamit ko para ayusin yung mga dadalhin ko. Nang matapos, binuhat ko si Wade at maingat na nilagay ko sa backpack baby carrier. Lumabas na ako ng office at hinanap si Justin. Nasaan na kaya si Justin? Ayun! Sir Justin! Ay, bakit naman naghuhubad? Anong nangyari? Teka, may natapon na chemical sa damit niya? Oh, kailangan ba niya ng tulong? Partner ko siya. At i-check ko lang naman siya. Sabi din niya hanapin ko siya kaya no big deal. Sir Justin, okay ka lang? Anong ginagawa mo dito? Men's bathroom dito. Men's CR? Hala, sorry. Hindi ko napansin. Sorry, sir. Dali-dali akong lumabas. Pilit na tinatago yung hiya ko. Napatingin ako sa pintuan. May signage nga.
Sasabihin na naman niya na hindi ako nagbabasa. Bigla kong naalala yung hubog ng katawan niya. Naiiling akong napakamot ng ulo. Ann, focus. Ano ba naman kasi? Nakakadistract yung kagwapuhan niya. Kaya pala pumasok ka ng CR. Sir, nandito na pala kayo. Hindi, sorry, hindi ko sinasadya. Chinecheck ko lang kung okay lang kayo. Kumusta naman? Na-check mo ba ako ng maayos? Sumilay ang nakakalokong ngisi niya kaya mas lalong nag-init ang pakiramdam ko. Napaiwas ako ng tingin nang bumaba ang tingin niya sa bandang tiyan ko. Mukhang okay ka naman. San yung site na ipipaint ko? Umayos na siya ng tayo at mahinang tumango. Pero nakangisi pa din. Giniya niya ako sa isang may kalakihang building. This building is for orphan children. Gusto namin sa project na to na may murals. And it's not just for the design, kundi para magbigay ito ng inspirasyon sa mga bata. Na someday, may magandang mangyari din sa buhay nila. I was also an orphan. Kaya alam ko yung pakiramdam ng batang namumuhay sa building na puro puti lang yung makikita. Ito rin yung naging inspirasyon ko kung bakit ipinagpatuloy ko yung pagiging artist ko. Kahit na minamaliit tong profession ko. Siguradong walang magandang pinag-aralan yung nagsabi sa'yo niyan. Naku, maraming nang nagsabi sa akin. Painting is not just about playing colors. Maraming bagay sa paligid natin na pinipinta. And painters deserve so much credit dahil dyan. And as your partner in this project, ayokong minamaliit mo yung propesyon mo. Maraming salamat. Hindi ko alam na sa kabila ng masungit mong mukha, may tinatago ka palang wisdom. At six-pack abs? Ha? Pupunta na ulit ako sa site. Tawagin mo lang ako kapag may kailangan ka. Sige, magsisimula na din ako sa trabaho ko. Hindi ko mapigilang mapailing habang inaayos yung mga gamit ko. Hindi nagtagal, naramdaman ko yung galaw ni Wade sa likod ko kaya tinignan ko siya. Gising ka na pala, baby. Kumusta yung tulog? Gusto mo ng gatas? Dada. Dada ulit? Wala, nasa work, baby. Mamaya na lang ulit, ha? Down! Down! Bababa ka? Sige anak, basta dito ka lang sa malapit kay mommy, ha? Huwag kang lalayo, dangerous doon, okay? Opo. Binaba ko na yung anak ko. Kinuha niya ang laruan niyang dala at umupo sa upuan kasama ang mga art materials ko. Mommy is going to work muna, ha? Tell me if you need something. Nang makita kong maayos na yung kalagayan niya, nagsimula na akong mag-sketch sa buong pader. Napakalaki nito, kaya medyo natagalan talaga ako. Wade, baby, hindi ka pa ba nagugutom? Wade? Teka, nasa na si Wade? Wade, saan ka pumunta? Nag-alala akong nilibot ang buong building hanggang sa mapadpad ako sa isang office. Gulat akong nakita si Wade na kalong ng isang babaeng empleyado dito. Wade, bakit ka umalis sa tabi ni Mommy? Di pa sabi ko wag kang lalayo. Ma'am, pasensya na. Ayos lang, ma'am. Actually, nasihan nga ako na nandito siya kasama ko. Ang cute naman ng anak ninyo. Maraming salamat po sa pagdala dito sa anak ko. Akala ko nga napunta siya sa construction site eh. Pinag-worry mo talaga si Mommy, baby. Hindi ako nagdala sa kanya dito. Dinala siya dito ni Sir Justin. Baka nga pumunta siya doon dahil hinahanap ang asawa mo. Asawa? Hindi po, ma'am. Partner ko lang siya sa trabaho. Talaga ba? Akala ko mag-asawa kayo. Tinatawag kasi niyang daddy si Sir. At si Sir naman para talagang tatay kung itratong anak ninyo. Alam niyo, ngayon ko lang nakita si Sir na buhay ang mga mata. Masyado kasi siya lugmok sa trabaho at seryoso. Kaya nakakatuwa lang na nakikita ko nagbabago na siya. Si baby kasi, akala niya siya yung daddy niya. Hiwalay na kasi kami ng tatay niya. I'm sorry to hear that. No, it's okay, ma'am. Sir, nandito na pala kayo. Oh, may dala kayong pagkain? Oo, bumili ako. Sabi kasi ng bata na nagugutom siya eh.
Sir, naku, nakakahiya naman sa inyo. May dala naman akong pagkain ni baby. It's okay. Napunta pala siya sa site ko kanina. Mabuti na lang, natapunan lang niya ng kape yung plano. At hindi pumunta sa construction site. I'm really sorry talaga, sir. Hindi na po mauulit to. Okay, ito yung binili ko. Ikaw na yung bahala kung kakainin niya yan. Pupunta na ulit ako sa site. Ma'am, sigurado kayong walang namumuong something sa inyo? Ha? Namumuong something? Kasi nakakapanibago. Alam mo kung ibang tao ang nakatapon ng kape sa plano ni sir? Panigurado, galit na galit yun. Tapos ngayon, lang? Bata pa kasi yung anak ko. Baka kaya naging considerate. Sige. Paki-explain naman yung paraan ng pagtitig niya sa'yo. Ha? Wala naman. Anong kakaiba ba doon? Ay ma'am, kitang-kita ng dalawa kong mga mata. Hindi ko pa siya nakitang ganun tumitig sa isang tao. Naku ma'am, baka namamalikmata lang po kayo. Hindi nyo yata suot yung eyeglasses nyo eh. Biro lang ma'am. Mommy, eat. Me hungry. Ay, gutom na yung mahal kong anak. Sige, kakain na tayo. Halika. Say thank to... You can call me Miss Juana. At ikaw? Thank you, Miss Juana. I'm Anne. Nice to meet you po. Nice to meet you din. Kung gusto mong may mapag-iwanan ka lang muna sa anak mo, pwede mo siyang iwan dito, Miss Anne. Hindi naman masyadong marami ang ginagawa ko kaya ayos lang. Mas safe din dito. Maraming salamat, Miss Juana. I'll consider that po. Kakain na po kami. Happy lunchtime. Lumabas na kami ng office dala yung pagkaing binili ni Justin. Nang dumating na kami sa building, binuksan ko yung biniling pagkain at nagulat ako na makitang hindi lang para kay Justin yung pagkain. Meron ding para sa akin. Mukhang hindi naman pala masungit yung lalaking yun. Mula sa malayo, nakita ko si Justin na nagpapahinga. Sir Justin, halika, sumabay ka na sa amin. Ha? Hindi kita masyadong marinig. Ang sabi ko, sumabay ka na sa amin. Ang dami mong in-order na pagkain. Nakakahiya naman kung kumain tapos ikaw tubig lang yung iniinom. Po-order naman ako. Ay, wag na sir, eto. Meron akong pagkain ding dala, samahan nyo kami. Dada! Umupo ka na, sir. Sir, gusto ko lang pong manghingi ng pasensya. Kasi yung anak ko mukhang nakakadistract na sa'yo eh. Tapos panay pa yung tawag ng dada. It's okay. Hindi naman talaga siya naging sagabal sa akin. It's just that gusto niyang makasama ang isang ama. Tama ka. Akala ko sapat na yung pagmamahal ko sa kanya. Huwag mong sasabihin na nagkulang ka kasi hindi. It's not you but the father of this child. Hindi niya alam na may anak kami. Bakit? Paano niya magagampanan yung pagiging tatay niya kung hindi niya alam? Minsan, may mga rason kung bakit hindi ginagawa ng mga tao ang naiisip ng ibang dapat. And I realized that when I have my child. I'm sorry. No, it's okay. Pero, can you be mindful next time? Look, hindi ko... Ann? Wait, nananaginip ba ako ngayon? Tiana? Bakit ka nandito? Bakit ako nandito? Nagtatrabaho ako dito. At ikaw, anong ginagawa mo at ng asawa mo dito? Nagtatrabaho din ako. At hindi ko sa... Nagtatrabaho din kami ng asawa ko. Ikaw lang ba yung pwedeng makaapak dito? Wow! The audacity! Talagang hindi ka na nahiyaan. Sinundan mo pa kami dito kasamang asawa mo at ng... Oh, may anak na pala kayo. FYI, hindi ko kayo sinusundan at wala na akong pake sa inyo. Talaga? Better. Kung ayaw mo magkaroon ng gulo, lumayo ka sa fiancé ko. As if babalik pa ako. Oh, talagang naging isang painter ka na. Akala ko magiging forever ka ng jobless. Ba't sumusobra ka na? Anong pinagmamalaki mo, Tiana? Anong kinakatakot mo? If mas pataas ka nga kaysa kay Anne, bakit ka threatened? And I think you don't know me. Pero I know you. Ikaw yung bago kong assistant, diba? Sorry pero ibabalik kita kung saan ka man nanggaling. Hindi mo deserve na maging assistant ko. What? You can't do that? I can. At gagawin ko. Kung ayaw mong lumaki pa tong gulong sinimulan mo, umalis ka na. Isusumbong kita sa fiancé ko.
Siguradong ipapasisante ka niya. Galit na umalis si Tiana. Ramdam ko ang pagkawala ng tensyon nang umalis siya. Tumingin ako kay Justin. Nag-aalala niya akong pinagmasdan. Thank you sa pagpapa-walkout sa babaeng yun. Gusto kong mag-sorry kung minsan insensitive ako. Hindi ko alam na yung mga sinasabi ko nakakasakit na pala. Pero hindi ko talaga intensyon na masaktan ka sa mga salita ko. Wala na yun. At saka gumaan na ulit yung pakiramdam ko. Nakita ko ba namang halos mapaiyak mo siya? Sige na, magtatrabaho na ulit ako. Tapos na din yung break time. Baka may gagawin ka pa. Maraming salamat talaga. Gusto ko lang sabihin sa'yo na you're doing great. Tulad ng sinabi ko, mas mahalaga ka kesa sa iniisip mo. Bago pa ako magsalita, tumalikod na siya. Sa sobrang saya ng nararamdaman ko, hindi ko mapigilan na tumingin sa anak ko at hinalikan siya sa noo. Narinig mo yun, anak? Yung akala mong daddy mo, nagsabi sa aking mahalaga daw ako. Dada! Yakap! Mamaya, baby ko. Magtatrabaho muna ako ha at si Dada. You can play with your toys na muna kung gusto mo. Ibinigay ko sa kanya ang laruan niya bago pinagpatuloy ang ginagawa ko. Laking pasasalamat ko nang hindi na siya naglikot pa. Nang dumating yung hapon, pumunta na muna ako sa office ni Miss Juana para iwan na muna si Wade. Miss Anne, uwi ka din ba? Oo. Pwede ko muna bang iwan muna sa'yo si Wade? May bibilhin lang ako. Hindi naman ako magtatagal. Ay, no problem. Gustong-gusto ko siyang paglaruan, makipaglaro sa kanya. Salamat, Miss Juana. Hindi ako magtatagal. May nakita akong malapit na mall dito. Dahil busy ako kakahanap ng mall, hindi ko na malaya na may kotseng huminto sa harapan ko. Ann, is that you? Nalintik na. Ba't kami nagkita? O ano, huwag ka nang lalabas sa kotse mo. Baka makita ka pa ng fiancé mo at takihin na naman ako. At mabuting na bring up mo yan. Anong ginawa mo sa fiancé ko? Umuwi siyang umiiyak kanina. Bakit mo ako tinatanong? Di ba dapat yung babaeng yun? Siya yung nagsimula ng gulo. Stop lying! Kilala kita. Ikaw palagi ang nangunguna ng gulo. Alam kong hindi ka pa nakaka-move on sa akin. At ang kapal naman ng mukha mo. Anong hindi pa nakakapag-move on? Matagal na, Carlos. Baka ikaw yung hindi. Ano? Dahil palagi mong sinasabi yan sa akin. Nasaan ang asawa mo? Kakausapin ko siya. Hindi niya yung dapat gawin sa fiancé ko. Eh di hanapin mo siya. Bakit ako yung pinupuntirya mo? Kasi asawa mo siya, di ba? Bakit mo ginagambala yung asawa ko? Nandito ka na pala. Bakit mo inalis bilang assistant ang fiancé ko? Because I don't want to work with a woman na walang respeto sa ibang katrabaho niya. Sinasabi mo ba na dahil hindi magkasundo ang asawa mo sa akin, tatanggalin mo siya sa position? Where's your professionalism? Bago mo sabihin yan, tanungin mo din yung fiancé mo kung meron siya niyan. Halika na, Ann. Uuwi na tayo. Miss Anne, lumabas na pala ako kasi sabi ni Sir Justin uuwi ka na. Mommy! Dada! May anak ka na? Oo. Anong inaasahan mo? May asawa na ako. Parang 1 taon pa lang ang edad niya. Are you sure anak ng lalaking ito ang bata? Anong pinagsasasabi mo? Halika na, Justin. Umuwi na tayo. Wait, Ann! Hindi pa tayo tapos mag-usap. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. One step forward. Mandidilim na yung paningin mo. Bakit iniiwasan mo mga tanong ko, Ann? May hindi ba ako nalalaman? Justin, umalis na tayo. Hindi ko na hinintay ang sasabihin pa ni Carlos. Naiiyak akong tumingala habang si Wade naman ay naguguluhang tumingin sa akin. Pilit akong umiti sa kanya. Mommy? Crying? No baby, it's okay. I'm okay. Biglang naramdaman ko ang paghawak sa kamay ko ni Justin. Sa kotse ko na lang kayo sumakay. Okay lang, Justin. I insist. Ayoko umuwi kayong hindi ko nakikitang okay lang kayo. Mahina akong napatango. Hindi na ako ulit nagsalita. Inasikaso ko na lang si Wade na mukhang inaantok na. Kung gusto mo ng tulong ko para hindi ka na niya gambalain, sabihan mo lang ako. Ayos lang. Kaya ko siyang patumbahin. Seryoso ako, Ann.
Total akala naman nila na mag-asawa na tayo. Bakit mo ba to ginagawa, Justin? 'Di ba dati nga ayaw mo? Nainis ka pa sa ginawa ko? Dahil wala akong alam nun. And I am sorry sa nangyari. At sinabi ko nung mga araw na yun na hindi ko alam. Something inside me is telling me na gusto ko kayong tulungan. I'm interested to you. Justin, Just let me help you. sa may malapit kaming subdivision dito. Maraming salamat talaga, Justin. At tungkol sa sinabi mo, Hindi mo kailangan sagutin yun. Dada! Baby, Wade. Wade yung pangalan niya. Binuhat niya si Wade. Yumakap naman agad yung anak ko sa kanya at saka natulog sa bisig niya. naririnig ko nang tinawag mo yun sa anak mo. But thank you for introducing me to him. Kinikilala ka na ngang ama eh. If he wants to, papayag ka ba? Ha? Nothing. An! Sinabi ko na nga bang hindi mo siya asawa? Sinundan mo kami dito? Oo, dahil malakas ang kutob kong akin yung bata na yan. Anong pinagsasasabi mo? Hindi siya sa'yo. Kung hindi siya sa akin, bakit wala kayong wedding ring sa daliri? Mag-asawa ba talaga kayo? At isa pa, kung ipapakalkul ako ang edad ng batang yan, Ano bang gusto mong patunayan, Carlos? Di ba masaya ka na sa fiancé mo? Bakit ka pa nanggugulo, ha? Kung pwede ba, natutulog yung anak ko. Umalis ka na. Don't make me repeat what she said. Halika na, Justin. Nagmamadali kaming pumasok sa bahay. Inalalayan kong maihiga si Wade ng maayos sa kanyang crib bago nang hihinang tumingin kay Justin. Pwede ako magstay dito hanggang makaalis na yung lalaking yun. Thank you talaga, Justin. Hindi ko alam kung bakit niya to ginagawa. Ano ba? Naghanap ba siya ng ikakataas ng pride niya? Shh. Anne, alam kong nababother ka sa kanya. An! Lumabas ka! Gusto kitang kausapin! Ako na yung bahala sa kanya. Alam ko kung paano siya mapapaalis. Ano? Hindi ko na siya sinagot. Hinila ko na lang siya sa sala kung saan makikita kami ni Carlos. Marahan kong hinawakan ng braso niya at saka tumingkayad para abutin ang labi niya. Ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko sa ginawa ko. Hindi nagtagal. Naramdaman ko yung hawak niya sa bewang ko. Kaya mas lalo kong nanghina. Nang makita kong umalis na si Carlos, lumayo na ako sa kanya. Sorry, wala akong ibang maisip para paalisin siya. No. Ayokong marinig na nanghihingi ka ng tawad sa nangyari ngayon. Justin, Did you know na pinangako ko na kung sino yung unang hahalikan ko ay magiging akin habang buhay? sinira ko yung pangako mo. Hindi ko sinasadya, baka... No. Sinadya mo yun o hindi? Ikaw pa din yung hahalikan kong babae. Justin, baka nabigla lang kita. Nabigla mo ako sa ginawa mo ngayon. Pero hindi yung totoong nararamdaman ko. Alam kong napakabilis pero nung una pa lang kitang nakita sa hospital, habang nagpapacheck up ka, hindi na kita makalimutan. And I tried. Pero ngayong pinagtagpo na tayo ulit, ayokong mamiss yung chance. Justin, I'm sorry. Hindi pa ulit ako handa. Hindi ako nagmamadalian. Pero, can I kiss you again? If you'll give me the permission. Hindi ko na napigilan yung sarili ko. Ang paraan ng pagtitig niya sa akin ay nakakatunaw. Hinila ko sa tinalikan. Mas lalo akong nanghina. Naramdaman ko ang naglalakbay na mga kamay niya, kaya agad akong humiwalay. I'm sorry. Hindi ko napigilan yung sarili ko. Ako ang nauna. Ang awkward. Sige, gabi na. Baka kailangan mo nang umuwi. Nakakabaliw ka. Ha? Uuwi na ako. Kung kailangan mo ng tulong, tumawag ka lang sa akin ha. Nandito yung number ko. Binigay niya ang business card niya sa akin. Napangiti naman ako at tumango. Nang makaalis na siya, halos mapatalon ako nang marinig ko ang boses ni Vivian sa likod. Ano yung nakita ko? Vivian?
Nandito ka? Kailan pa? Simula nang dumating kayo, pumasok ako ng bahay mo. Alam ko ang passcode, remember? Bakit ka naman ngayon pumunta? Anong bakit ngayon? So, itatago mo tong nakakalaglag pang ang pangyayari? Talagang ikaw pa ang... Okay, nakita mo na, wag mo nang ulitin. Ikaw pang unang humalik? Sinabi ko na sa'yong wag mong uulitin. Eh kasi naman, para akong nanood ng live K-drama. So ano nga? Bakit nangyari yun? Kailangan ko ng paliwanag kasi hanggang ngayon kinikilig pa rin ako. Eto nga kasi. Wait, popcorn. Ayoko nang magkwento. Hindi na nga ako magsasalita. Yung boses mo, natutulog si baby. Hala, sorry, so ano na nga? Kasi, paano ba? Si Wade, napagkamalan siyang daddy niya. At sa una, parang ayaw ni Justin. Di ba yung sa ospital, naalala mo? Tapos nung dumating si Tiana, Tiana? Teka, magkatrabaho kayo? magkukwento pa ba ako or ano? Sorry, nagulat lang. O sige na. Nakita nga kami ni Tiana. At mas lalong napagkamalan si Justin na anak niya si Wade. Pero nung magkita kami ni Carlos, hindi agad naniwala yung lalaki. Nakakainis. Gustong-gusto niyang malaman kung anak niya ba talaga si Wade. E-engage na nga siya. Alam mo, mabuti na lang nandito si Justin kanina dahil kung hindi, nakakainis. Sumukob din yung dugo ko. Baka nag-aakalang may karapatan pa siya sa anak niyo. Ba't kakalbuhin ko talaga siya? Bakit pa kasi nandito pa sila? Ang yayaman na nila. Hindi na lang sila mangibang bansa para matiwasay na yung buhay ko. O kaya hindi ako pansinin. Oo nga, nakakainis. Pero, yung nakita ko kanina, Yung ano, yung pahilating, yung kiss. Vivian naman eh. So, merong namumuo sa inyong dalawa? Anong namumuo? Tinatanong pa ba yan? Namumuong love. Hoy, anong love? Teka, bakit ba ako nauutal? Kahit ang bibig mo hindi ka may depensa. Hindi ko pa alam, Vivian. Nalilito ako. Nalilito ka, hinalikan mo na nga. Vivian isa, uuwi ka na talaga. Kilala kitaan. Hindi ka ganyan ka-excited kapag nagkukwento simula na maghiwalay kayo ni Carlos. Pero hindi naman kita minamadali sa pag-iisip. Take your time. Nandito lang ako sa gilid. Kinikilig. Kahit kailan talaga nakakainis ka. Pero alam mo, sa ilang taong pagsasama natin, alam ko siya lalaking magbabago ng buhay mo. Nararamdaman ko. Nakita ko kung gaano siya ka-genuine sa'yo. Napakagatlabi ako sa sinabi niya. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Nanatili na muna si Vivian sa bahay. Gusto kasi niya akong bantayan. Baka daw kasi dumalaw na naman si Carlos. Nang magabi na, umuwi na si Vivian kasabay ng pagpapatulog ulit kay Wade. Kinabukasan, nagulat ako nang makita ko ang kotse ni Justin sa labas. Justin, ba't ka na pa rito? Sinusundo kita. Ayokong mag-taxi ulit kayo ni Wade. At saka baka nakaabang na naman yung ex mo dun. Ikaw talaga. Kaya ko namang sipain yun kung nakakainis na. Dada! Namiss mo ba si Dada? Kumusta yung tulog? Dada! Yakap! Napangiti ako nang makita ko kung paanong napangiti ng malaki si Wade. Gusto mo nakikiliti ka ah? Halika na, baka malate na tayo sa work. Justin, pasensya na ah. Pero kung sakaling guluhin ako ulit ni Carlos, Kahit hindi mo na yun sabihin sa akin. At saka, hindi ko pa pala nasasabi sa'yo. Natuloy pa din na sa site natin magtatrabaho yung fiancé ng ex mo. She pulled some strings sa loob. ayos lang. Hindi naman niya ako nababother. Si Carlos lang, baka anong gawin niya. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan. Salamat talaga ah. Salamat lang. Ha? Bakit? Gusto mo ba ng libre? Hindi. Gusto ko ng malambot na labi mo. Ha? Nagbibiro lang. Pero if I'm being honest, mahirap magpigil sa nakanguso mong labi. Justin, baka maaksidente tayo. Isa. Hindi na. Joke lang yun. Namumula akong tumingin sa labas. Pilit na pinapakalma ang sarili ko. Hindi nagtagal, dumating na kami sa site.
Mabuti naman, hindi namin nakita sila Carlos at Yana. Good morning, Miss Juana. Magandang umaga, Miss Anne, at sa cute na baby boy. Miss Juana, pasensya na kahapon na. Hindi na ako nakapagpasalamat sa'yo. Naku, ayos lang. Ikaw, okay ka na ba? Medyo okay naman na po. Pwede ko bang maiwan ulit dito yung anak ko? Baka kasi mamaya umalis sa tabi ko eh. No problem. I'm happy to babysit ang anak mo. Maraming salamat po talaga. Pupunta na po ako sa site. Wade, huwag magpapasaway ha. That's Miss Juana. Opo, Mommy. Pumunta na ako sa building at pinagpatuloy yung ginagawa ko. Matapos ang ilang oras, bumaba muna ako sa hagdanan na tinatayuan ko para magpahinga. Pero sa hindi inaasahan, biglang gumewang yung hagdanan. Dumagundong yung puso ko kasabay ng pagtingin ko sa baba. Ann! Ann! Aray! Anong masakit sa'yo? Gusto mo bang pumunta tayo sa klinik? Hindi naman masyado pero yung balakang ko. Pwede kitang dalhin. Dude, hindi ka na kailangan dito. Ano bang problema mo? Hindi mo naman totoong asawa si Ann. Girlfriend ko siya kaya back off. Pwede ba? Magpapa-check up na muna ako. Baka hindi na ako makalakad dahil inuuna niyo yung pagbabangayan niyo. I'm sorry. Sige, kumapit ka sa braso ko. Binuhat ako ni Justin at dinala sa klinik. Naramdaman kong sumunod pa din sa amin si Carlos. Nang nasa klinik na kami, panay ang tingin ni Justin sa akin habang nakakunot yung noo. Matapos nang tignan ng kalagayan ko ng nurse ay wala naman akong bali sa buto. I checked it. Hindi naman sira or gumigewang nung nasa itaas pa ako. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang. Unless merong sumabotahe sa'yo. Ano? Ako? Hindi ko magagawa yun kay Ann. May sinasabi ba ako? Malalaman ko din yung totoo. Go ahead. O baka naman dahil talaga sa mga equipment nyo. Kung sana ay may maintenance kayo. Pwede ba? Justin, lumabas ka na muna. Mag-uusap kami ni Carlos. Sigurado ka? Baka anong gawin sa'yo ng lalaking to? Oo, lumabas ka na muna. Ayoko nang paulit-ulit tong mangyayari. Gusto ko nang matuldukan to. Okay. I respect your decision. Call me kung kailangan mo ako. Salamat. Parang tatay mo siya kung umasta. Hindi ko ikaw kinakausap ngayon para ilabas yung galit mo. Anong gusto mong malaman? Ano ko bang bata na yun? Oo, ikaw ang tatay. Sinasabi ko na nga ba? Bakit mo sa akin tinago to? Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Aakuin mo ba yung pagiging ama ng bata dahil lang alam mo? Siyempre anak ko siya. Anong klaseng magulang ka kung ganun? Ha? Sasama at magpapakasal sa ibang babae dahil lang mas mayaman at mas may pangarap? At alam mo na may nangyari sa atin noon. Anong ginawa mo? Umalis ka, 'di ba? Umalis ako. Kasi akala ko hindi ka buntis. Walang hiya. Ayoko nang makinig sa'yo, Carlos. Kahit anong paliwanag mo. Iisa lang yung naririnig ko. Basura! Hindi mo dapat sa akin tinatago ang anak ko. So anong gagawin mo? Dadalhin mo yung anak ko tapos ipapakita kay Tiana? Akala ko ba gusto mo ng happy marriage? Ano na lang yung sasabihin ng magulang mo kung nakabuntis ka sa isang babaeng walang magulang? Ano? Wala kang masabi, 'di ba? Sige, umalis ka na. Tapos na tayo. Nasagot ko na yung tanong mo. At isa pa, wag kang mag-iisip na lumapit sa anak ko. Wala kang karapatan. I told you! Where's my fiancé? Magmula ngayon, hindi ka na magtatrabaho sa kumpanyang to. Justin, anong ginagawa niya dito? Tiana, ano nangyari? Siya! Hinila niya ako papunta dito. Natatakot ako, Carlos. I checked the CCTV at nakita kong siya yung pumunta sa'yo at nilagyan ng bato yung hagdanan mo. I just do it kasi nakakainis siya. Inaano ba kita, ha? Hindi ko naman ikaw nadudumihan kahit na yung kuko mo. Hindi ko naapektuhan. Dahil simula na makita ka ni Carlos, wala na siyang oras sa akin. At ngayon, magkasama pa kayo. Ayoko na sa dramang to. Carlos, ilabas mo yung baliw mong fiancé dito. Anong baliw? Sinong baliw, ha? Tiana, tama na! Did you just yell at me?
Umalis na tayo. Huwag ka namang gulo. Tapos mo nang sirain ang pangalan ko. Hindi na nakapagsalita pa si Tiana nang hilahin na siya ni Carlos palabas. Tumingin ako kay Justin na nag-aalala pa din sa akin. Sure kang wala kang bali sa katawan? O yung ulo mo? Ayos lang ako. Wala daw sabi ng nurse. At saka hindi naman nabagok yung ulo ko. Nagulat ako nang biglang yakapin niya ako at saka hinalikan sa noo. Hinawakan niya ang pisngi ko at naramdaman ko talaga kung gaano siya nag-alala para sa akin. I was worried. Nakita ko kung paano ka nahulog nang hindi ko nasasalo. Tinulungan mo pa din naman ako, Justin. Nalaman na natin kung sino yung may gawa, diba? Gusto kong hindi lang siya ang masisante. Shh, ayos na. Wala na tayong problema. Huwag ka nang magalit, baby. Anong sabi mo? Ang cute mong mamula. Ang lakas mo naman. Nagulat ako nang biglang may pumasok kaya wala sa sariling tinulak ko si Justin papalayo sa akin. Ang alikabok dito. Nandito pala kayo. Ma'am Juana. Nakakaistorbo ba ako sa inyo? Aray, yung balakang ko. Ayos ka lang ba, sir? Hindi nasa sahig ang upuan. Dada! Baby Wade. Wala na akong magawa kundi ang matawa sa posisyon nila. Imbis na tumayo si Justin, mas napaupo siya dahil sa pagpatong sa kanya ni Wade. Nabalitaan ko nangyari kaya agad ako nagpunta dito kasama si Wade. Okay ka na naman na pala. Miss Juana. Hindi, biro lang. Pero okay na ba talaga ikaw? Nalaman na ba kung sino ang may gawa? Opo. Yung fiancé ng ex ko. Akala kasi hindi pa ako nakakapag-move on eh. Yung bagong hire dito? Sabi ko na, unang tingin ko pa lang sa kanya, hindi na magandang impression ko. Mabuti na lang naayos na ni Justin. Kung hindi, ewan ko lang kung ano pa yung susunod niyang gagawin. O siya, sige, magpahinga ka muna. Pwede ka mag-take muna ng leave ngayon. Ako na lang magsasabi sa boss natin. Talaga? Maraming salamat, ma'am. Magpahinga ka ha. Bye, baby Wade. Bye, Tita Juana. Napangiti ako sa tawag ng anak ko kay Miss Juana. Tumingin ako kay Justin na binubuhat na si Wade papalapit sa akin. Halika nga dito, baby ko. Gusto mo bang iuwi kita para makapagpahinga ka sa bahay mo? O dito ka na lang muna? Sa bahay na ako magpapahinga. Magko-commute na lang kami. At saka may trabaho ka ngayon. Paano na lang kung... Huwag kang mag-alala. Panigurado, itatali ni Tiana si Carlos sa kanila para hindi na makalapit sa akin. Basta kung kailangan mo ng tulong, tawagan mo ako ha. Tumango ako at ngumiti sa kanya. Hinawakan ni Wade ang pisngi ko, kaya mas lalo akong napangiti. You're so pretty. Ha? May sinabi ka? Teka, nakafocus kasi ako kay Bibi eh. Wala, sabi ko tatawag na ako ng taxi. Maraming salamat talaga. Ilang minuto din dumating na yung taxi. Tinulungan ako ni Justin sa mga gamit ko, habang ako naman ay hawak pa din yung medyo nananakit kong balakang. Text me kung nasa bahay ka na ha. Oo, daig ka pang asawa ko ha. Future. Sige na, mag-ingat kayo. Salamat ulit. Ikaw din. Nang makaalis na kami, itinuon ko ulit ang atensyon ko sa anak kong patulog na ulit. Matulog ka na muna, baby. Dito ka sa lap ni Mami. Dahan-dahang humiga yung anak ko sa binti ko. Matutulog na din sana ako nang maramdaman kong huminto na yung taxi. Nandito na pala kami. Maraming salamat, Manong. Anong ginagawa mo dito? I broke up with her. Anong pinagsasasabi mo? At saka kung pwede ba, huwag kang lalapit sa akin. Why? Bakit hindi na akong pwedeng lumapit sa'yo? Bakit hindi ko na pwedeng hawakan ng anak ko? See? Ito ang sinasabi kong magiging problema kung sinabi ko sa'yo. Baka nakakalimutan mong ikaw yung unang nang iwan, Carlos. Naaalala mo bang sinabi mong it was a memory? Diba? I didn't know. Hindi ko alam na may anak tayo. Alam mo, Carlos, kahit nasabihin ko sa yung buntis ako nung panahon na yon,
alam kong iiwan mo pa din ako. Kasi kahit kailan, hindi mo ako ipinaglaban. Inaamin ko. Naduwag ako, sorry. Sorry din. Hindi ka kailanman magiging deserving na tatay ng anak ko. An, please. Alam mo, mahaba ang paa ko. Kung ayaw mong tumilapon ka papunta sa gate, umalis ka na. Hindi na ba talaga may babalikan dati? Kahit na nakipag-break ako sa'yo. Carlos, matagal mo na akong tinalikuran. Matagal mo na akong iniwan. Hindi ako ganun katanga para maging martyr sa'yo. Pumasok ako ng bahay. Susunod pa sana si Carlos nang isarado ko na yung pintuan. Huwag mo naman gawin sa akin to. Please. Alam kong mahal mo pa ako. No, diyan ka nagkakamali. Hindi na kita mahal. May mahal na akong iba. Ang lalaking nagpanggap bang asawa mo? Ha? Wala na akong panahong makapag-usap pa sa'yo. Justin, ayos ka lang ba? Hindi ka pa nagte-text sa akin. Nandito na kami sa bahay. An, pakinggan mo ako, please. May nadidinig ako. Wala. Papatulugin ko na muna si Wade. Mamaya na lang ha. Pumunta ako sa kwarto at hiniga doon si Wade. Naririnig ko pa din yung boses ni Carlos kaya medyo nakaramdam na ako ng takot. Anong gagawin ko? Carlos, ginagambala mo na naman ba si Anne? At ano namang paki mo? Anak kong nasa loob kaya may karapatan ako na hawakan siya. Matagal ka nang walang karapatan. Anong sabi mo? Tama na! Carlos, uuwi ka na or tatawag na ako ng pulis. Galit at nasasaktan siyang napatingin sa akin bago tumalikod at dahan-dahang umalis. Nanghihina akong napaupo sana nang sinalu ako ni Justin. Bakit di mo sa akin sinabi? Paano na lang kung meron siyang ginawa sa inyo? Alam kong wala siyang gagawing masama. At ayokong madamay ka if I court you. Idadamay mo na ba ako? Ha? Mahal kita, Anne. Nababaliw ako sa'yo. Ikaw ang babaeng minahal ko simula nung una pa lang kitang makita. Ikaw ang babaeng nakikita kong kasama habang buhay. At kung hindi ka pa handa, ayos lang. Gusto ko lang sabihin sa'yo na magmula ngayon, manliligaw na ako sa'yo. Justin, ginagawa mo ba to dahil sa anak ko? Gusto mo bang ulit-ulitin ko sa'yo? Mahal kita, Anne. Mahal na mahal kita. At gusto kita. Wala akong ibang masabi. Ang labi ko na lang yung gumalaw. Parang gusto kong palagi kang nagiging speechless. Ha? Bakit naman? Kasi, ang labi mo palagi yung nagsasalita. Gusto ko yan eh. Justin naman eh. Biro lang. Ganun kita tinitingalaan. Masungit akong tignan pero nakatingin ako palagi sa'yo mula sa malayo. Napangiti ako sa sinabi niya. Isinandal ko ang ulo ko sa balikat niya. Nanatili kami sa ganoong posisyon hanggang pinauwi ko na siya dahil magagabi na. Ayaw pa sana niya pero pinilit ko siyang magpahinga na. Kinabukasan, nagmamadali akong lumabas kasama si Wade. Ay, nakalimutan ko yung milk mo, baby. Teka lang ha, may kukunin lang si mommy. Nandito na! Wade? Baby, nasan ka na? Wade! Bigla akong nakaramdam ng kaba. Nabitawan ko lahat ng gamit ko at hinanap yung anak ko. Wade! Nakikipaglaro ka ba ng tagu-taguan kay mommy? Aalis na tayo! Lumabas ka na! Wade! Justin! Justin, si Wade! Nawawala! Anong nangyari? Hindi ko alam. Iniwan ko siya dito tapos may kinuha lang ako pero pagbalik ko wala na siya. Calm down, Anne. Take a deep breath. Paano kung may masamang mangyari sa kanya? Anne, listen to me. Naririnig mo ba ako? Oo, Justin. Hindi mawawala si Wade. I will make sure of that, ha? Malapit na ako sa inyo. Justin, hindi ko pa din siya mahanap. May CCTV ka ba dito? CCTV? Oo, meron. Tignan natin. Mahahanap natin si Wade, okay? Nanginginig ang kamay kong tinignan ang cellphone ko sa copy ng CCTV. Nagulat ako sa nakita ko. Carlos? Kinuha niya yung anak ko!
That asshole. Huwag kang mag-alala. Pupunta tayo sa pulis. Mahuhuli natin siya. Natatakot ako, Justin. Paano na lang? Makinig ka sa akin. Walang mangyayaring masama. Pangako. Niyakap niya ako tsaka hinalikan sa noo. Humiwalay na ako sa yakap niya at inalalayan niya akong pumasok sa kotse. Mabilis siyang nagmaneho hanggang sa makarating kami sa police station. Nagmamadali akong pumasok at lumapit sa isang police officer. Ano may tutulong ko sa inyo, ma'am? Sir, ang anak ko, kinidnap ng ex ko. Hindi ko alam kung nasaan sila. Anong oras to nangyari? Ngayong umaga lang, sir. Hanapin po ninyo yung anak ko. Huwag kang mag-alala, misis. Mahahanap namin ang anak ninyo. Give me information tungkol sa lalaking yan. Binigay ko lahat ng impormasyon na kailangan nila. Nang matapos, pinaupo na muna kami ng police officer habang hinahanap nila ang traces ni Carlos. Naramdaman ko yung hawak ni Justin sa kamay ko. Baby, hahanapin ka ni Mommy. Nakita na namin sila. Sakto sa description na ibinigay mo sa amin. Diyos ko, maraming salamat, officer. Lumabas na ang team at sumunod naman kami sa kanila. Tingin ako ng tingin sa kung saan kami pupunta. At nagulat ako nang makitang pamilyar itong lugar na pupuntahan namin. Dito. Ha? May sinasabi ka, Ann? Dito si Carlos na nga akong magpo-propose sa akin. Unti-unting pumatak ang luha ko. Sa hindi kalayuan, nakita ko silang dalawa. Nakaupo si Wade sa damuhan at nakangiting nakatitig siya kay Carlos. Wade! Anak ko! Mommy! Look! Grass! Agad ko siyang niyakap, kasabay ng pagposas ng mga pulis kay Carlos. Sa tabi ko, nakahawak din si Justin. Alam kong hindi mo ako papalapitin sa anak ko. Kaya ako nang gumawa ng paraan. Sa pamamagitan ng pag-kidnap sa kanya? I'm sorry, Ann. Sa lahat-lahat. Alam kong hindi madali pero sana isang araw, mapatawad mo ko. Hindi ko alam. Carlos. Pero balang araw matututunan ko. Hindi ka masamang tao. Pero sadyang hindi tayo para sa isa't isa. Someday, pwede ko bang mahawakan ulit ang anak ko? Kung hindi mo ulit kikidnapin si Wade. Ikaw pa din ang kilala kong Ann. Hindi ko na uulitin. Salamat. Dinala na siya ng mga pulis papunta sa presinto. Nanatili muna kami doon ni na Justin. Pinagmasdan kong maglaro ang anak ko. So, hindi ka magpa-file ng restraining order sa kanya? Alam mo, kaya ko minahal noon si Carlos ay dahil sa kabutihang loob niya. Pero nagbago lang lahat ng pagtingin niya sa akin nung hindi ako natanggap ng mga magulang niya. So does it mean you still have a feelings for him? Hindi mo yata narinig yung sinabi ko. Noon, may nakapana na sa puso ko ngayon eh. Napangiti siya sa sinabi ko. Kinuha ko yung pagkakataon para pagmasdan ang buong mukha niya. Ang kanyang maliliit na balbas ang mas nagpapagwapo sa mukha niya. Napunta ang mata ko sa matangos niyang ilong hanggang sa kanyang labi. Natutunaw ako sa mga titig mo ah. Ha? Wala. Natulala lang ako. At hindi ko naman mailalayo ang katotohanan kay Wade na siya ang ama niya. Napansin ko ang pagtungo ni Justin, kaya agad kong hinabol ang paningin niya. Anong iniisip mo, ha? Can I fill that role too? Sa future? Justin, nasabi ko na ba sa'yo? Na? Na gusto din kita. Nahanda na akong magmahal ulit. Wala na yung bigat na nararamdaman ko simula pa noon. Ako? Gusto mo din? Para kang teenager, may soft side ka pala ha. Pwede ko ba ulit marinig yun? Gustong gusto kita. Nahulog na ako sa bitag mo. At ang ibig sabihin nun, sa susunod na mga taon, magiging anak mo na din si Wade. Hindi na siya nakapagsalita. Niyakap niya lang ako ng mahigpit. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso niya na sinasabayan ng akin. Muling pumatak ang luha ko pero hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa saya. Lumipas ang 6 na buwan
Nakangiti akong nakatayo sa harap ng building. Tapos na ang pinipinta ko. Ang ganda, Mommy! Is this a butterfly? Yes, baby. Very good. Ang ganda ng pininta mo. Ang senaryo ng mga batang naglalaro sa malawak na kapatagan. Yan ang ginawa ko. Dahil gusto kong palaging maalala ng mga batang nandito na kahit hindi nila alam kung anong mangyayari sa kanila sa future, hindi ito makakahinto para maging malaya at masaya sila. That's a very nice concept, Miss Ann. Hindi ako nagkamali na ikaw ang kuhanin kong artist. And if you still want to, may project ulit ako ipapagawa sa'yo. Napalapit na sa akin yung kumpanyang to, kaya hindi na ako magdadalawang isip na tanggapin yung offer mo. That's great! Kung handa ka na magsimula, sabihan mo lang ako. O sige, babalik na ako sa office ha. Great job! Napangiti ako at tumingala kay Justin na nakatingin din pala sa akin. May dumi ba ako sa mukha? Wala. I just want to say na I'm so proud of you. Maraming salamat. Dahil din yan sa suporta mo. Sino ba naman yung hindi susuporta sa talented kong girlfriend? Ang lakas pa din ng mga banat mo sa akin ah. Dahil dyan, maglalakas din ako ng loob na... Nanlaki yung mga mata ko nang biglang may kinuha siyang box ng singsing sa kanyang bulsa. Justin, teka, nananaginip ba ako? Hindi, mahal. Alam kong masyadong mabilis lahat ng pangyayari pero... Will you take this promise ring? A sign of my commitment and love for my beautiful girlfriend? Yes! Dahan-dahan niyang nilagay ang singsing sa daliri ko. I love you. I love you so much, Justin. Mukhang may na-miss akong pangyayari ah. He gave me a promise ring. I'm happy for the both of you. Sakto, may binili akong pizza. Kumain tayo. Tata! You're here! Wade, kamusta nga ako ha? Okay lang, Tata. Dada proposes to Mommy. Alam mo na ba ang propose na word? Matalino siyang bata, madaling matuto. Nagmana sa akin. Maraming salamat, dude. Alam kong hindi tayo nagkakasundo noon, pero tinanggap mo din ang pakiusap ko. We make mistakes, dude. Alam kong pinagsisisihan mo na. And I respect my girlfriend's decision. Kung anong makakapagpasaya sa kanya at kay Wade. Napangiti ako habang nakikinig sa pag-uusap nila. Hindi pa din ako makapaniwala na nangyayari ito. Wala ito sa lahat ng nakikita kong plano. Pero sabi pa nga, kahit anong pagsubok ang harapin, basta may pagpapatawad sa puso, mas nagiging successful ang buhay. Lumipas ang ilang taon, sa wakas, nag-propose si Justin sa akin at kinasal kami. Yon ang pinakamasayang araw na nangyari sa akin. Malaki na si Wade at kahit dalawa ang kinikilala niyang ama, walang naging problema. Hindi din nagtagal, nasundan ng babaeng kapatid si Wade. Sa maraming taong napagdaanan ko, may isang aral na talagang tumatak sa isipan ko. Hindi hihinto ang mundo sa isang pagkakamali, kaya magpatuloy lang. At dito, nagtatapos ang kwento ni Ann at Justin. Naway nagustuhan po ninyo ang kwentong ito. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig sa mga nakakakilig na kwento ng Seleserye.